So matapos nga po ng official announcement kahapon na sa June 6 nagaganapin sa bansang Japan, ang napospone na mega showdown sa pagitan ng dalawang former multi-division world champions sa sila Janrael Casimero at Luis Neri, ay tila tinulungan nga po ng Japanese promoter na si Koki Kameda pagdating sa timbang si Casimero at Neri. Alam naman po kasi nating lahat na parehong may issue sa pagkuha ng tamang timbang ang dalawang knockout artist na ito. Dahilan kung bakit parehong napatawan ng suspension sa Japan ang dalawa dati nang dahil sa pag-overweight. At alam din mismo ni Kameda na andun yung posibilidad na ang isa sa kanila ay muling mag-overweight sa araw ng weigh-in. Kaya naman dahil dyan ay kasabay ng official announcement ng laban kahapon na sa June 6 na ito gaganapin, ay binago din ng Kameda Promotions ang original na bakbakan sa 122-pound Super Bantamweight Division. Dahil imbis na sa Super Bantamweight Division ito gagawin, ay ginawa na lang ni Kameda na sa catchweight sa 124 pounds ang laban. Kaya halos pasok na po ito sa kategory ng 126-pound Featherweight Division. Ginawa ito ni Kameda upang masigurado na walang magiging aberya sa official and final weigh-in at maiwasan ng tsansa na muling maudlot ang laban kung sakaling may mag-overweight kapag sa 122-pound Super Bantamweight sila pinagtagpo. Bukod dyan ay para masigurado talaga ni Kameda na walang aberyang mangyayari, ay imbis na sa buwan ng Mayo ang bagong schedule ng laban ay ginawa nila itong sa June 6 upang magkaroon pa ng sapat na panahon para mag-ensayo at makapagbawas ng timbang si Casimero at Neri. Ibig sabihin po niyan ay simula ng unang announcement ng laban noong buwan ng Marso ay may 3 buwan training camp ang magkabilang kampo. Kaya wala na talagang dahilan pa para magkaproblema sa pagkuha ng timbang ang dalawang former world champion. Pero ang kapalit nga lamang po nito ay dahil catchweight na ang laban, kaya hindi na itataya sa bakbakan na ito ang unang inanunsyo na para sana sa bakanteng WBA Gold Super Bantamweight belt. Sa kabilang banda naman mga idol ay halos 3 linggo pa nga lamang po ang nakakalipas magmula ng huling beses lumaban si Mark Magnifico Magsayo at tinalo via technical knockout ang former world title challenger na si Virgil McRory sa kanyang Sufa Boxing and Lightweight debut. Pero mukhang muli na naman natin siyang makikitang sumampa sa ibabaw ng lona sa lalong madaling panahon. Ito po ay dahil nag-post siya sa kanyang official Facebook page na back in the ring soon. Ayon naman sa panayam ni Magsayo sa GMA News Online, ay pinaghandaan niya daw talaga ang mga laban niya ngayong taon at target niyang lumaban ng 3 beses ngayong 2026. At yan din ang ipinangako sa kanya ng Sufa Boxing noong pumirma siya dito. Ang bibigyan siya ng hindi bababa sa 3 laban sa bawat taon. Ayon kay Magnifico ay posibleng sa buwan ng Agosto ang susunod niyang laban at pagkatapos naman ay sa buwan ng December ulit. Kaya abangan po natin yan at syempre suportahan natin si Magsayo. Samantala, tila masama nga po talaga ang loob ng WBC President na si Mauricio Sulaiman sa former pound for pound king Terence Crawford matapos nitong tumanggi magbayad ng $300,000 na sanctioning fee sa WBC para sa naging undisputed title fight nito kontra kay Canelo Alvarez. Bumanat po kasi si Sulaiman na pagkatapos daw manalo ni Crawford kay Canelo ay bigla na lang itong nagretiro na parang walang bayag ng dahil sa kaduwagan. Ganun pa man ay muling ibinida ni Sulaiman si Canelo at sinabing sa kabila ng pagkatalo nito ay napakadami pa rin daw malalaking laban na pwedeng pagpilian si Canelo sa pagbabalik nito dahil andyan umano ang mga posibleng mega fight laban kay David Benavidez, Dimitri Bivol at Arthur Beterbiev. Pero ang problema nga po dito ay sa 3 pangalan na binanggit ni Sulaiman ay mukhang ni isa dyan ay walang planong labanan si Canelo dahil alam niyang may kalalagyan siya sa mga ito, lalo pat sa light heavyweight division ang mga ito lumalaban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.